Magandang araw po sa inyong lahat. Well, nagsimula na po yung status conference ng kaso ni Tatay Digong. Alam niyo, ang status conference, wala naman pong ebidensya na ipapasok ngayon. Walang pagdinig ng kaso na mga testigo ang sasalang. Kung hindi, ito ay pag-uusap lamang sa panig ng prosecution, ang defense at ang mga biktima at ang hukuman kung paano nga tatakbo yung paglilitis sa kaso ni Tatay Digong. Ito po ay matapos na ibasura nga ng pre-trial chamber yung motion for leave o yung abiso para iapila yung finding ng pre-trial chamber na merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial ang kaso ni Tatay Digong. So ngayon, ang pinag-uusapan talaga yung mga detalye kung paano lilitisin ng hukuman yung kaso ni Tatay Digong. So far, anong mga nangyari? No? Well, unang-una, kinilala na po ng hukuman ang mga bagong abogado ni Tatay Digong. Ito nga po ay pinangungunahan ni Peter Haynes, isang English na King's Counsel na bihasa talaga sa International Criminal Law at kasama sa record niya ang pagpapanalo sa apela ni Bemba, isang kaso rin na linitis ng ICC. Kasama niya ang co-counsel niya doon, si Kate Gibson, isang Australian. At merong isang bagong abogado ngayon, si Michael Carnavas, isang Amerikano na marami rin ang kanyang karanasan sa International Criminal Law. No? At sa kanyang resume, ang dami niyang mga naging kaso na sa ICTY, yung Tribunal for the Former Yugoslavia, sa ICC din, at saka sa International Criminal Tribunal for Rwanda, at saka dun sa extraordinary chambers in the courts of Cambodia. No? So, tatlong abogadong tumatay ngayon ni Tatay Digong, isang Amerikano, isang Australian, isang British. Na bukod pa dito sa pagtatanggap sa mga abogado ni Tatay Digong, ano nang nangyari? Well, tinanggap na nga ng hukuman yung waiver ni Tatay Digong na hindi na siya magpapakita dito sa status conference na ito. No? Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon ay pinag-usapan din yung timetable. No? Kailan magsisimula ang paglilitis. Ang sabi ng prosecution, dapat magsimula ang paglilitis sa 30 November 2026. Ang sinasabi naman ng depensa, well, kinakailangan nila na mas marami pang panahon para maghahanda dahil ang practice naman talaga sa ICC ay binibigyan ng sapat na panahon ang depensa bago magsimula ang paglilitis kasi ang prosecution, alam na nila kung ano yung ebidensya nila. Pero hindi naman nila pinagbigay alam ang lahat ng kanilang ebidensya sa akusado. Kaya humihingi sila ng mas marami pang panahon. At ang pagbabalik, tapos yung languages, sinabi naman nila na si Tatay Digong di na kinakailangan ng translation. Pero yung mga ibang mga testigo, baka kinakailangan ng translation sa either Tagalog or sa Bisaya. Nagsalita rin yung victims counsel na nagsasabi na magbibigay abiso sila sa hukuman kung nais nila magkaroon ng mga submissions in the course of the trial sa mga bagay-bagay na nakakaapekta sa biktima. Kasama na yung mga bagay-bagay na napagkasunduan na ng prosecution at ang depensa dahil naniniwala sila, mga biktima, may karapatan malaman kung ano yung mga nagkaroon ng mga kasunduan na hindi na kinakailangang patunayan. So, ang pagbabalik ay pag-uusapan naman yung disclosure. Ito yung pinaka-importante kasi ngayon pa lang nila sinasabi sa akusado kung ano yung mga ebidensya na kanilang kabuuan ng ebidensya na kanilang gagamitin labang kay Tatay Digong. No? So, antayin natin na pagbabalik ng hukuman. Ang sabi naman ng hukuman, babalik sila ng 11 o'clock. Medyo delayed na nga ang hukuman pagbalik, pero pagbalik, ang pag-uusapan nila yung disclosure. Yan ang importante kasi yan naman ang inaabangan ng, siyempre, mga abogado ni Tatay Digong dahil yan ang mga ebidensya na gagamitin nila para patunayan nga ang pagkakasala ni Tatay Digong na siya namang aatakihin, kumbaga, ng mga depensa. No? Kung hindi lang doon sa kung kapanipaniwala yung testigo, kundi kung kapanipaniwala yung mga sinasabi. No? So far, hindi natin alam talaga kung ano to yung kabuuan ng kanilang mga ebidensya, pero ngayon, pag-uusapan nga kung kailan talaga i-reveal lahat yan. Bagamat ang pagkakaintindi ko, mga 70% naman ay ng ebidensya ng prosecution ay naibigay na sa depensa, kaya nga lang doon sa unang defense team ni Tatay Digong at hindi dito sa panibagong defense team. So, aantayin natin maya-maya lamang yung pagpapatuloy at ang pag-uusapan nga yung disclosure. So, anyway, yan po ang latest na pangyayari dito sa International Criminal Court. Nagpapatuloy po ang tawag po rito ay status conference, no? Kumbaga para ayusin lang
para maayos ang daloy ng pagdinig ng kaso. Now, sino nga ba itong mga maestrado ng trial chamber na dininig sa kaso ni Tatay Digong, no? Well, nakikita natin na babaeng English ang presiding judge at ang kanyang pangalan ay ito po ha. Ang pangalan nitong babaeng Inglaterra ay si Joanna Corner. Siya po ay isang British judge. Siya din po ay naging King's Queen's Counsel at King's Counsel. Napakahabo po ng kanyang karanasan sa International Criminal Law, kasama sa International Criminal Tribunals, including sa Tribunal for the former Yugoslavia. Siya po ay judge sa ICC mula pa noong 2021. So medyo matagal-tagal ang termino niya. Tapos kasama po niya si Ki Bong Paik ng South Korea. So Asiano po siya. Siya po ay isang judge sa South Korea. Siya ay dating senior judge sa Korea and member of the international judicial bodies before election to the ICC. At meron pong isang Frances, si Nicolas Guillou, isang judge, French judge and international law specialist. Tapos siya po ay nagtrabaho sa larangan ng international criminal and humanitarian law work. Okay, so ito po ang Trial Chamber 3 na binuo noong 24 Abril 2026 matapos po ang confirmation of charges ng pre-trial chamber, no? At ngayon po ang nangyayari nga ay ito po yung ang case conference ay kabahagi ng pre-trial management na ang tutumbukin ay ang paglilitis, no? At yung mga bagay-bagay na papatunayan at saka yung mga bagay-bagay na i-disclose sa lahat ng partido. Now, siyempre po, ang patakaran ng ICC, iba pong mga West ang didinig sa kaso ni Tatay Digong, iba po dun sa pre-trial judges na nagdinig ng kaso ni Tatay Digong, specifically on the issue of kung dapat bang bigyan ng abiso para magpatuloy sa preliminary investigation ng prosecution at saka kung meron bang sapat na ebidensya para magtuloy sa paglilitis, no? At yan nga po yung tinatawag na confirmation of charges. Well, hindi po bumabalik ang mga huwes sa pagdinig nila ng conference, status conference nila, bagamat ang sabi po nila alas 11 babalik, no? At ang oras po ngayon dito sa Europa ay 11:17. So ilang oras na lang po, kahit anytime now, babalik po ang hukuman para sa conference status hearing ng kaso ni Tatay Digong. Well, may mga nagtatanong, talaga bang tuloy na paglilitis? Well, tuloy na po. Kasi hindi po napagbigyan yung gustong mangyari ni Tatay Digong nga na magkaroon sana ng apela para dun sa finding ng sufficient evidence para tumuloy sa paglilitis. Now, ang dahilan po siguro kaya hindi nabigyan ng pagkakataon ng apela dahil ebidensya rin pinag-uusapan, assessment ng evidence na pinag-uusapan, at ang assessment ng mga West ay merong sapat-sapat na ebidensya, no? Bagamat I am sure na naghahanap ngayon ng paraan ang mga bagong abogado ni Tatay Digong para mabuksan muli yung denial ng leave to file appeal, kasi importante na ma-exhaust natin ang lahat ng mga pamamaraan para nga wag magtuloy sa trial dahil alam natin matagal ang trial. At alam mo naman natin, 82 anyos na ang Tatay Digong, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan siya makakaantay at makakapiling pa natin sa mundong ibabaw habang nagpapatuloy ang kanyang trial. At inaasahan din natin na ang kampo ng mga bagong defense lawyers si Tatay Digong, bukod pa sa issue ng kalusugan, bubuhayin muli ang issue ng interim release. Kasi ang interim release naman at every stage po pwedeng humingi ng interim release, no? At hindi pa nakakahingi ng interim release itong bagong mga abogado ni Tatay Digong. So asahan natin na mag-a-attempt sila muli, no, na humingi ng interim release at sana nga this time dahil ang ICC na ang nagsabi na talagang natutumba-tumba na si Tatay Digong, baka naman mapagbigyan at hayaan ng manirahan sa labas ng kulungan kung saan siya ay mas maaalagaan. Ngayon, meron lang mga special facilities sa kwarto niya para hindi siya matumba, pero ang katunayan niyan, wala naman siyang one-on-one na
caregiver, kumbaga, no, na nagbabantay para masigurado na hindi siya matutumba sa kanyang paglalakad. No? Isang bagay na kapag merong interim release ay pwedeng maibigay kay Tatay Digong. No? So anyway, antayin lang po natin ang pagbabalik ng mga West. Maya-maya po mag-i-spokes hour pa rin tayo. Ang pag-usapan natin ay dalawang bagay. Yung pag-walk out ng mga senador at saka syempre yung pagbagsak ng trust rating ni Marcos Jr. Maya po natin pag-usapan yan sa usual time natin, mga alas 7 ng gabi sa Pilipinas, 1:00 dito sa Europa. Pero ngayon po, ang oras ay alas 11:20 ng umaga. Inaantay po natin ang pagbabalik ng mga maestrado ng ICC para sa pagpapatuloy ng case conference status hearing ni Tatay Digong kung saan inaayos nila ang mga detalye pagdating po sa pagpipresenta ng ebidensya sa paglilitis status conference. No? Medyo boring kasi walang action na nangyayari. No? Ang action lang dito, ito yung kauna-unahan na nag-appear ang mga bagong abogado ni Tatay Digong. So nakilala natin sila sa kauna-unahang pagkakataon at mukha namang sa asta, sa karanasan, mukha namang maging patas ang laban. No? Dahil ang mga abogado are the very best lawyers that we can get to defend Tatay Digong. No? Yes, so anyway, habang nag-aantay po tayo, ang background po ay si Tatay Digong ay akusado ng crimes against humanity. Ang elemento na kinakailangan patunayan ng prosecution ay nagkaroon ng malawakan o di naman kaya systematic na pag-aatake sa mga sibilyan dahil sila ay sibilyan at matapos malaman ni Tatay Digong na sila ay sibilyan. Now, ang posibleng depensa ni Tatay Digong, una-una, walang pag-atake nangyari laban sa mga sibilyan dahil ang mga patayan, kung meron man, ay nangyari dahil sa mga lehitimong mga aksyon ng Pilipinas para nga protektahan ang mga mamamayan laban sa banta ng mga pinagbabawal na droga. No? So dahil wala siyang systematic or widespread attack laban sa mga civilian, ito ay legitimate police actions, walang krimen na nangyari. At ang pangalawang line of defense pa ay hindi inutos ni Tatay Digong ang mga bagay-bagay nito. Isang bagay na makikita natin din sa batas ng PNP na ang umuupo sa taas ng chain of command ng PNP ay hindi ang presidente kung hindi ang PNP chief. So, imposible mag-utos ang presidente sa kahit sinong kapulisan dahil ang nasa ulo ng chain of command ng PNP ay ang PNP chief, hindi naman ang Pangulo. No? At bukod dyan, syempre, ang depensa pa ni Tatay Digong ay wala siyang illegal na order na kahit kanino ibinigay. No? Dahil paulit-ulit nga niya sinasabi ang mga kapulisan kung tama ang ginagawa, suportado niya. Kapag mali ang ginagawa, they're on their own. So, bukod pa po dyan, may issue pa kung hindi naman po issue dito ang command responsibility dahil hindi naman po inallege yan ng prosecution. Ang sabi nila, meron daw indirect orders ay binigay si Tatay Digong, no? At dyan nga ako nagtataka kasi indirect orders, wala naman yung ganyan sa Rome Statute. Hindi ko alam kung saan galing yan. Kaya nga kung napagbigyan sana itong si Peter Haynes na siyang mag-participate doon sa confirmation of charges, pwedeng na ilabas yung teoryang yan na indirect participation ay hindi naman po yan nakasaad sa Rome Statute. No? At malabo kung ano talagang ibig sabihin sa indirect direct participation. Either nagutos ka o hindi. Ganun lang kadali yun. So anyway, nag-aantay pa po tayo sa pagbabalik ng mga West dito sa case conference ng ni Tatay Digong at habang wala po siya, nagbibigay lang tayo ng mga background information. No? Now, ang sabi po nila, mga 60 daw ang kanilang mga testigong ipipresenta para mapatunayan yung malawakan at saka yung systematic na pagpapatay ng sibilyan na nalalaman ni Tatay Digong na ang target ay mga sibilyan. Siyempre, nakapagtataka, paano kaya mapapatunayan ng 60 lamang ng mga testigo ang sinasabi nila ng mga naging biktima ay as high as 35,000. Wala naman po yung mga pangalan na yan ng 35,000 kaya hindi ko alam saan nila kinuha yung numero na yan. No? So, yan po ngayon ay isang bagay na talagang ilalabas ang depensa. Alam nyo kasi sa International Criminal Law, ang definition ng widespread, yung naging karanasan natin ng pangalawang pandaigdigang digmaan kung saan sa kauna-unahang pagkakataon nagkaroon tayo ng paglilitis ng crimes against humanity. No? Kinakailangan po literally
napakadaming mga biktima. At syempre, ang definition ng napakadami, milyones, gaya na nangyari nung pangalawang pandaigdigang digmaan, o di naman kaya hundreds of thousands, gaya na nangyari dyan sa dating Yugoslavia. So, alam ko masakit pakinggan, pero kung 70 witnesses lang ay pipresent nila, meron naman po talagang puntahan para makamit ang justice, no, ang katarungan. At yan ang lokal na hukuman. Yan naman po sinasabi natin dahil yung nasa Maguindanao Massacre, no, sa mga mamamahayag pa lang, 32 na ang napatay ng mga mamamahayag, no? 58 ang all-in-all na counts of murder, nakayanan naman po yan ng isang lokal na hukuman na nag-iisang judge para litisin at mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng Maguindanao Massacre. No? Dahilan kung bakit sinasabi natin na dapat nga lokal na hukuman ang naglitis ng kasong yan, ng kaso ni Tatay Digong. At si Tatay Digong naman, hindi nagkulang. Ngayong hindi na siya presidente at wala na siyang immunity from suit, kung talagang nais siyang idemanda siya. Pero dapat idemanda siya sa lokal na piskalya, sa lokal na mga kapulisan at sa lokal na hukuman. Dahil ayaw niyang humarap sa mga dayuhan na wala ng jurisdiction dahil tayo isang malayang bansa na bumitiw na nga sa pagiging miyembro sa ICC. Now, nailabas po yung depensang yan nung panahon pa ni Kaufman, pero binaliwala po yan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, importante na noong nagsimula ang preliminary examination, ay miyembro na ang ICC, ang Pilipinas ng ICC, at hindi po pwede maapektuhan ang jurisdiction ng hukuman kung aalis ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, na sa tingin ng marami ay mali. Kasi nga, binibigyan lang naman ng isang taon ang ICC prosecutor na pumunta at humingi ng abiso para magsimula ng preliminary investigation, at dapat nga ito ay sa loob ng isang taon dahil lang ang pag-withdraw ng isang bansa bilang kasapi ng ICC ay epektibo lamang matapos ng isang taon pagka-deposit ng kanilang instrument of withdrawal. No? So, ang issue, mabubuksan pa kaya ni Peter Haines at ng kanyang mga kasama ang issue ng jurisdiction, dahil ang issue ng jurisdiction hindi na kinakailangan ebidensya, yan ay legal. Ang problema, wala ka nang mapupuntahan para mag-apila dito sa ICC itself. Pero ako, naninindigan ako na yung issue din ng pag-arrest ko kay Tatay Digong ay pwede maging dahilan para mawala ang jurisdiction ng ICC. Ang tawag po dyan ay decoupling. At ang decoupling ay kapag mali ang pamamaraan na pagkuha sa pagkatao ng isang akusado, dahilan para magkaroon ng jurisdiction ang hukuman sa pagkatao na nasasakdal, ito ay sapat na dahilan na para magresulta sa kawalan ng jurisdiction ng hukuman. Yan po yung tinatawag na decoupling. At ang desisyon ng ganitong pamamaraan ay ang Constitutional Court of South Africa, kung saan merong isang mataas dati na opisyalis ng apartheid regime na nakatakas sa South Africa at napunta dun sa isang karatig bansa. Nang nalaman ng bagong gobyerno ng South Africa na nagtatago doon yung opisyalis ng apartheid, kinidnap siya, dinala sa South of Africa at linitis para sa krimen ng apartheid. Pero ang sabi ng Constitutional Court of South Africa, ito po yung kataas-taasang hukuman ng South Africa na ang dinidesisyonan ay mga issue kung mayroong paglabag sa saligang batas. Ang sabi ng South African Constitutional Court ay hindi po pwedeng itama ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Dahil ang kidnapping ay isang illegal na bagay, hindi po pwedeng magpatuloy ang jurisdiction kapag ang pamamaraan o pangingidnap, ang paraan na paparaan na kung saan nagkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado ay illegal, no? At naniniwala naman ako na ang estado ngayon ng karapatang pantao sa buong mundo ay hindi talaga kinukonsente ang mga illegal na bagay bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado sa isang international tribunal. Isang bagay na hindi pa talaga na tututukan ng ICC. At inaasahan natin na dito naman sa trial nito, pwede ring buksan yan. At sana nga magkaroon nga ng ruling dito dahil sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na pamamaraan para nga matigil ang pagpapalitis kay Tatay Digong, dahil ang gusto natin, makauwi na siya sa lalong mabilis na panahon. Tignan natin kung bumalik na ang mga maestrado, hindi pa rin bumabalik ang mga maestrado, no? At ito ay ibig sabihin natagalan. Alam ko na, baka hindi na sila babalik talaga sa live dahil nga
ang susunod na pag-uusapan ay yung mga disclosures. Yung mga disclosures ay hindi dapat mapakinggan talaga ng publiko. Ito ay subject to confidentiality sa panig ng mga abogado at ng hukuman. Kaya ata hindi na sila bumalik. Dahil ang pagbabalik nila ay sila-sila nila mag-uusapan dahil yung mga disclosure of evidence hindi isinasa publiko. So hanggang dito na lang po tayo sa ating reporting dito sa um, status conference hearing ni Tatay Digong at siguro kung merong mga iba pang mga pangyayari at aasahan natin na baka bumalik sila ng alas 12 or alauna, no, ay maire-report natin yan dun sa ating Spokes Hour kung saan ang pag-uusapan po natin dalawang bagay. Okay? Una-una, yung pagbagsak ng trust rating ni Marcos Jr. At pangalawa, yung pag-walk out ng mga minority sa Senado. So, oras lang po yan. Ay, ayan na pala. If you go back to the old days, it's like pleading a fraud with all sorts of different instances, which are examples of the fraud. Yes. But anyhow, I'm sure that Mr. Nichols has heard what you're saying, and Mr. Nichols is fully aware that the trial chamber has every intention of this trial proceeding expeditiously. Thank you. Yeah, I'll speak to my friend when we have a chance, and I think I'll be able to put his mind at rest. Yes, thank you very much. Again, Mr. Masida, I didn't think there's anything that affects you on that. Yes, or the registry. So, on the question of outstanding disclosure, I think both of you are agreed, and can we emphasize that the trial chamber thinks is very sensible. Disclosure will go on a rolling basis as before, and the same deadline effectively is going to apply to all of this these matters of disclosure and the like. Yes, and if there's to be any request for delayed disclosure, could you send that? Could you file a motion to that effect as soon as possible, please, Mr. Nichols? And you've got to show good cause, as you might expect. Yes, Your Honor. All right. All right. Well, having said the disclosure would like to take more time, and Mr. Haynes having kept his powder dry, we can move on to transcription. Any updates on what you said at paragraph 28, Mr. Nichols? Or is it more or less the same? It's no update, Your Honor. All right. Yes, and we'll, as I say, produce the same deadline. Right, witness protection. As I understand it, from paragraph 31, Mr. Nichols, you will work towards disclosing the identity of all witnesses by the end of September 2026. Does that mean also any new witnesses that you're intending to propose? Yes, Your Honor. All right. I mean, if you want to give any updates, it ought to be, I suppose, in private session. Yeah, no, I don't think any updates. It's just, as you said just a moment ago, if we need to apply for delayed disclosure of an identity, we'll do that Right. as soon as possible. All right. And if there are going to be any discussions about that or anything which needs to be ex parte, then we'll deal with that at the next status conference, or anything that needs to go in private session. And yes, protective measures, obviously, as soon as possible. Actually, I think
nonetheless, we'll just briefly go into private session for a moment. Nag-private session na naman po sila, no? So, kasi syempre pinag-uusapan yung witness protection at saka yung mga seguridad ng mga testigo, no? So, babalik po yan muli matapos sila na magkaroon ng private session. Hanggat maaari naman ay hindi sila nagpa-private session, no? Pero ito kasi, baka mamaya lumabas yung mga identity ng mga testigo na kanilang tinatago. Sa atin naman, sa mga supporters naman ni Tatay Digong, wala naman tayong gagawin sa mga testigong yan. Kaya lang, kung malaman natin kung sino sila, malalaman natin kung bakit sila magsisinungaling. At importante naman yan pagdating sa cross-examination para mailabas natin yung mga bagay-bagay na hindi covered ng testimonya, gaya ng anong motivasyon nila para magsinungaling ng testimonya labang kay Tatay Digong. So yun naman, I don't think meron tayong mga kasama sa DDS na gagawa ng masama sa mga pagkatao ng mga testigo. Ang gusto lang natin lumabas yung katotohanan na sinungaling yung mga testigong yan. Wala naman tayo ibang gagawin dyan, no? Yun lang, yung papatunayan na nagsisinungaling sa kanilang mga testimonya. So, wala dapat ikatakot ang kahit sino, no? Dahil in the first place, sino ba naman maniniwala dyan sa kay Matubato? Sino maniniwala dyan doon sa, sino ba yun? Yung dating, yung umiyak-iyak na babae na PNP na naging head ng PCSO na sa ngayon daw ay isa sa mga testigo labang kay Tatay Digong, no? Ang dali namang wakas, basagin ang kanilang testimonya bilang pasisinungaling. So, hindi natin kinakailangan bantaan ang kanilang pagkatao. Alam lang natin kung paano pabutasan at paano mapapatunayan na kasinungalingan ang mga sinasabi nila sa hukuman. Anyway, maya-maya lang naman po ay babalik ang hukuman uli at sa tingin ko naman hindi aabot ng alas 12 ang paglilitis nito dahil ito ay isang conference study, lang naman status report para maayos ang pagpipresenta ng mga ebidensya na pagdating ng paglilitis ni Tatay Digong.